Nako, ito na naman panibagong news. Diyos ko, dumaan din sa news feeds ko to na ito ba si Bimbi Aquino Yap ay tuluyan na, no, na parang inano na kinuha na ng ABS-CBN. So paano na kaya yung kanyang commitment dito sa Itbulaga? Paano na kaya sila magkakasama muli nitong si Raisa May Dizon? So yun ang ating lilinawin maya-maya lang. But before that is one, dahil may mga kumakalat na namang mga balita ngayon na si Bimbi Aquino Yap ay papasok di umano sa bahay ni Kuya or dito po sa PBB or Pinoy Big Brother na bubuksan po soon. Pero sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon or official na kumpirmasyon o anunsyo mula sa ABS-CBN management o sa pamilya Aquino na papasok si Bimbi Yap, Aquino Yap sa bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother or PBB. Ang mga balitang lumalabas ukol dito sa social media ay batay lamang sa mga spekulasyon, fan, wishlist at viral post sa mga netizen dahil sa kasalukuyang ingay ng kanyang pangalan sa showbiz culture. So kung i-fact check natin, mabilisang fact check lang to, no? Yung status is speculation is unconfirmed. Nakatutok pa rin si Bimbi sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Kris Aquino kasama ang kapatid na si Josh. Saan ang galing ang chismis? Nagsimula lang ang spekulasyon dahil sa mga panayam at paminsan-minsan paglabas si Bimbi sa telebisyon at online shows na pumatok sa mga netizen at nagtulak sa fans na i-wish na pumasok siya sa PBB. Doon pala nag-umpisa yun na parang sa sobrang gusto po ng mga netizen na mas makilala pa ng gusto si Bim. Wini-wish po nila, no, nagpo-post sila sa kanilang mga timeline na sana raw si Bim ay mapanood sa PBB, ganyan, 100% daw yung support na ibibigay nila. Pero hindi, kasi si Bimbi po is a big star at the same time, meron siyang mga commitments, number one sa kanyang nanay, kaya hindi niya po pwedeng tanggapin kung meron mang ganong offer, 'di ba? Yung breakdown, bakit naging talk of the town ang isyong ito? Kasi ang pinagmula ng PBB rumors si Bimbi ay yung mga high media visibility and PBB celebrity editions, viral TV appearances and wishlist ng netizen or charisma and Gen Z humor, ideal housemate and personality. So, yung charisma ni Bimbi sa camera, sa tuwing naglalabas si Bimbi sa mga panayam o guesting, ay nagiging viral ito agad dahil sa kanyang wit at magiging totoong tao and filtered honesty. At magandang pakikitungo, ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit nakikita siya ng publiko bilang isang ideal PBB housemate. Ang reality ng caregiving schedule niya, no, gawa ng ipinahayag kamakailan ni Bim ukol sa kalagayan ng kanyang ina, malabong mag-commit ito sa isang pampublikong reality show tulad ng PBB na nangangailangan ng lock-in taping ng ilang linggo o buwan nang walang komunikasyon sa labas. Kaya naman sa kasalukuyang prioridad at sikat na tandem, ang priority ng pamilya ay yung pangunahing focus ni Bim ay ang mga pagpapalitan nila ng kapatid na si Josh sa pag-aalaga kay Miss Kris. Kaya yung mga maybe or multimedia hype, mas visible ang interest ng publiko sa mga project o paglitaw niya kasama si Raisa May Dizon kaysa sa anumang lock-in reality show, 'di ba? Parang mas gusto pa ni Bimbi yun eh. Kaya naman yung chismis na pagpasok ni Bimbi sa bahay ni Kuya ay nananatiling fan theory lamang hanggang walang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo o mula sa pamunuan ng programa. So si Bimbi Aquino Yap or James Carlos Aquino Yap Jr., yun pala yung kanyang totoong pangalan, ay kilala sa industriya ng libangan at media sa Pilipinas bilang anak ng Queen of All Media na si Kris Aquino at ng basketball player na si James Yap, pati na rin bilang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Ninoy Aquino. Kaya naman sa pagsisimula ng commercial modeling noong 2009 to 2012, unang exposure sa media bago pa man opisyal na pumasok sa showbiz, madalas na siyang kasama ng kanyang inang si Kris Aquino sa mga panayam at produktong pinopromote nito. And naging endorser siya ng iba't ibang sikat na brand ng pagkain, damit at babala sa kalusugan mula pa nung siya ay bata pa. And then, child star box office movies nung 2013 to 2015, yung kanyang film debut ng My Little Bossing 2013, unang sumabak sa pag-arte sa Metro Manila Film Festival or MMFF entry na My Little Bossing kasama sina Vic Soto, Raisa May at Kris Aquino ay naging malaking tagumpay ito, no, sa box office at nanalo siya ng award bilang New Movie Actor of the Year. Sa kanyang karagdagang pelikula, yung Amazing Private Benjamin noong 2014, kasama niya si Vice Ganda. All You Need Is Pag-ibig 2015, MMFF entry din kung saan nakapareha niya naman muli si Raisa May Dizon.
And then the television co-hosting at digital content 2014 to 2020, yun yung kanyang TV appearances, no? Naglingkod bilang paminsan-minsang co-host sa mga programa ng kanyang ina tulad ng Chris TV. Kaya naman, si Chris Aquino sa kanyang digital shows, naging regular, no? Na naging bahagi ng mga vlogs at digital talk shows ng kanyang ina, kung saan kinagiliwan ng publiko ang kanyang pagiging blanco at tapat or unfiltered honesty sa pagsasalita. Sa kasalukuyang status at media visibility ng 2021 to 2026, pansamantalang paglayo sa TV, nabawasan ang kanyang mga projects sa telebisyon upang maging pangunahing katuwang ng kanyang kapatid na si Josh sa pag-aalaga sa kanilang ina na nagpapagamot sa loob at labas ng bansa. And of course, syempre sa kanyang mga guestings at special appearances, sa kabila ng kawalan ng full-time contract, patuloy siyang nagiging viral sa social media tuwing lumalabas bilang panauhin sa mga programa tulad ng Itbulaga at sa mga interviews kung saan ibinabahagi niya ang kanyang pananaw bilang kinatawan ng Gen Z. Kaya nga alam niyo po kung tutuusin, from my point of view with regards to this issue na sinasabing papasok si Bim sa bahay ni Kuya, parang no need kasi sa sobrang bilad na din yung kanilang buhay sa social media, 'di ba? At sa media yung mga yung buhay nila ay sobrang lantad na lantad dahil din sa mga post po ni Chris. Parang hindi na po natin kailangan pang panoorin or makita si Bim sa loob ng bahay ni Kuya, 'di ba? Siguro ang tangi lang nating nilook forward doon is yung kung paano talaga siya everyday living niya, kung ano yung araw-araw niyang ginagawa, 'di ba? Pero yung talagang values na maibabahagi nitong si Bimbi ay I think na isa-serve niya naman sa publiko nang hindi niya kinakailangan pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, 'di ba? At the same time, pinapakita na dito nitong si Mr. Bimbi Aquino Yap na nag-i-enjoy siya sa Itbulaga eh. Ngayon pa lang ulit silang nagkasama ng kanyang kapartner, kalab team at soon to be girlfriend na si Miss Raisa May. And I think that memory is na talaga, solve na tayong lahat, 'di ba? The way she treat Raisa May, parang sinasabi niyang kontento na siya dito sa Itbulaga kasama si Raisa May Dizon. 'Di ba? Yun yung nakikita ko dito. Kaya parang it's not necessary na papasok pa siya sa loob ng bahay ni Kuya para makipag-agawan sa 1 milyon. Diyos ko, napakayaman po ni Chris Aquino, 'di ba? Napakayaman ng mga Aquino Cuangco family. Tapos makikipag-agawan pa siya doon. Bagay, marami kasing bagay kung ba't pumapasok doon. Una, for the clout. Pangalawa, money, 'di ba? Para po at least is yun yung pinakamadaling paraan para makapasok sa showbiz. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. Hello po sa lahat po ng mga Daver Cards at sa lahat ng mga maybe fans, maybe international at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan. No, kasabay po ng ilan sa mga kaganapan sa buhay nitong si Mr. Bimbi Aquino Yap, sa ganitong paraan niya po itinama ang ilan sa mga lumalabas sa balita patungkol po doon sa kanyang pagliban dito po sa sinasabing most dito po sa Itbulaga actually, yun ang ating pag-uusapan, at least sa kanya na mismo nang galing ang mga balitang ito. So, but before that, if you haven't subscribed yet to my... So, ito na, let's talk about this one dahil naging emosyonal, yung pahayag po ng sa Memorial Park sa ginaganap na pag-aalaala sa 43rd death anniversary ni Ninoy Aquino. Naging emosyonal si Bimbi nang matanong tungkol sa babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang ina na si Chris Aquino. So, ang pagliban ni Chris, hindi nakadalo si Chris sa pampublikong misa dahil sa matinding pananakit ng kanyang katawan or in pain na dulot ng kanyang patuloy na pakikipaglaban sa maraming autoimmune disease. Inamin ni Bimbi na nalulungkot siya dahil hindi nakasama ang kanyang mami sa mahalagang okasyon ng kanyang pamilya. Ngunit mas pinipili nilang unahin ang kalusugan at pahinga nito. Kaya naman sinabi ni Bimbi na nagpapalitan sila ng kanyang nakatatandang kapatid na si Josh or Kuya Josh sa pag-aalala at pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang ina araw at gabi. Panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Miss Chris Aquino is not here right now. Wala po. How would you have helped to see the showing of people? Ang dami pa rin. Nakakaalala po sa kanyang tatay. We've been very happy talaga. Well, now she has a bit of body aches now, and that's why Kuya Josh is not here po. He's the one making her bantay now. Palitan kami. So last time I couldn't make it to Lola's death anniversary, so it was Kuya Josh naman to go, and I took care of Mama, and then now it's his turn naman. So
So, ano nga ba yung totoong rason? Bakit di masyadong visible si Bimbi sa Itbulaga? Kasi ang dami mga naglalabas ang mga dahilan eh. Maraming tagahanga ng Maybe or Raisa Madison and Bimbi shippers ang nagtatanong kung bakit bihira o hindi full-time si Bimbi sa Itbulaga. Sa kabila ng mainit na pagtanggap sa kanya sa telebisyon, ang kanyang kamakailan lang na pahayag ang nagbigay linaw sa tunay na prioridad ng pamilya. Mabibigat na dahilan ng kanyang limited visibility or pangunahing tungkulin bilang caregiver. Sa kasalukuyang lagay ng kalusugan ni Chris, kailangan nito ng tuloy-tuloy na atensyon at suporta. So dahil dito, hindi pwedeng mag-commit si Bimbi sa isang mabigat at araw-araw na showbiz schedule. Kaya nga po, di ba may shifting schedule sila ni Kuya Josh? Kung tatanungin nyo, ba't sila yung nag-aalaga? May sariling nurse naman si Bimbi, or may sariling nurse naman si Miss Chris, di ba? Kasi alam niyo po yung emotional support. Alam niyo po yun, di ba? Kapag may sakit ka minsan, ang isa sa mga mabilisang paggaling mo at paglakas mo dahil dun sa mga taong nakasuporta sa'yo. Although si Bimbi po is nakakatulong siya sa pagbubuhat sa mami niya, di ba? Pag kailangan ni Miss Chris Aquino ng someone na pwede niyang makausap sa mga panahon na siya ay masakit yung mga katawan niya or masakit po, meron siyang iniinda, di ba? Pero nandun yung sa tabi niya yung anak, di ba? Alam niyo po yung ganong pakiramdam. Alam ko po naramdaman niyo na yun, lalo-lalo na yung mga nanay. Na minsan, di ba, iniisip natin na tayo yung nag-aalaga sa pamilya, pero sino ang mag-aalaga sa atin pag tayo yung nagkasakit, di ba? Ganon po yung ginagawa ngayon ni Bim. Sabi po dito ni Mr. Bimbi sa kanyang interview, shifting schedule sila ni Kuya Josh. Dahil nagpapalitan silang magkapatid sa pag-aalaga, nakadepende ang availability ni Bimbi sa pangangailangan ng kanyang ina at sa oras ng kanyang kapatid. Kaya naman ang kanyang mensahe sa Gen Z, 'di ba? Ipinakita ni Bimbi na sa kabila ng opportunity sa entertainment industry, mas matimbang sa kanya ang pagiging mabuting anak sa oras ng pangangailangan. I love Josh talaga, 'di ba? Grabe yung kanyang pagmamahal, grabe yung kanyang atensyon na binibigay sa pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Kaya masasabi ko talaga napaka-blessed at napakaswerte ng babaeng mapapangasawa ni Josh. Ay, ni Bimbi pala rather. Sabi nga dyan, ang naging payag ni Bimbi ay hindi lamang usapin, no? Ito ay nagpapakita ng seryosong realidad sa isang pamilyang humaharap sa pampublikong pagsubok at pampersonal na karamdaman. Kasi sa showbiz dito po sa secondary, ang paglabas ng Itbulaga at iba pang proyekto ay pangalawa lamang sa kalusugan at kapakanan ng kanyang ina. Kaya naman ang tambalang Bimbi at Kuya Josh sa pag-aalaga kay Chris ay nagpapakita din ng matibay na pundasyon ng kanilang pamilya. Kaya naman nakuha nila yung tinatawag na public respect. Nahangaan ng madla at ng henerasyon ngayon ang pagiging grounded ni Bimbi sa kabila ng kanyang katayuan sa lipunan, 'di ba? Kung makikita ninyo si Bim, pag kinategorize niyo si Bimbi, meron siyang name, meron siyang sarili, may pangalan siya, Aquino siya. Tapos meron din siyang bilang siya sa mga elite family. Tapos may pangalan na rin siya sa showbiz dahil nga nanay niya si Miss Chris Aquino bilang Queen of All Media. Tapos gwapo siya, tapos may pera siya. Kumbaga total package meron po si Bim, pero hindi natin siya nakitaan na nagyabang, nagmalaki. Lahat po ng mga nakatrabaho niya sa Itbulaga, even Direct Eyes, nagsasabi na Bimbi was really so very humble, grounded, at napaka-magalang sa lahat ng kanyang mga kausap, napaka-sweet, 'di ba? Kaya napaka-blessed talaga ng isang babaeng makakasama ni Bim at mapipili ni Bimbi na makasama for the rest of his life, 'di ba? And I know and I believe na it was Raisa May, no? Yun yung prayer nating lahat na kung si Raisa, deserve din naman niya yung better man. Deserve niya yung isang matinong lalaki na hindi sila iiwan katulad ng ginawa ng kanyang, 'di ba? Alam niyo na. Although hindi natin alam what's the reason behind bakit nagkaroon ng pang-iiwan sa kanyang tatay, kasi hindi naman natin alam dahil wala naman tayo sa sitwasyon, 'di ba? So anyways, yun lang naman yung isa sa mga gusto natin. Pero nilinaw dito ni Bimbi Aquino Yap na isa sa pinakamalaking rason, no, kung bakit talagang hindi po yung availability po niya sa pagtatrabaho ay hindi niya maibigay yung 100% niya. May mga weeks talaga na dire-diretso siyang nasa Itbulaga at may mga linggo rin naman na talagang offset, no? Meron siyang nandun siya, merong hindi, merong kasi nga nakadepende yan sa needs ng kanyang nanay. Pero mo, mas uunahin talaga niya yun kesa po dun sa kahit
ano pang ino-offer ng entertainment. Kasi kung tutuusin pwedeng gawin ni Bim yan na araw-araw siyang pumasok sa Itbulaga. But, Bimbi knows his priority. Alam niya kung ano yung priority niya sa ngayon. Kasi, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa makakasama niya yung nanay niya. Kasi katulad po ng kwento ni Chris Aquino noon, na isa lang daw yung prayer niya na umabot siya dun sa 18th birthday po ni Bim. Pero dahil 20 years old na si Bimbi ngayon, 'di ba? Sobrang thankful sila na umabot sila sa ganung pagkakataon kasi kung nabalitaan niyo po at nakita niyo yung kalagayan ni Chris na sobra po at grabe yung kanyang pinagdadaanan sa kanyang sakit. Very blessed na makaabot ka sa 2021 to 21st ni Bimbi, na ganun iba-ibang autoimmune po yung kanyang pinagdadaanan, iba-ibang level, parang every year mas lumalawak at mas tumataas yung disease, parang hindi niya makuha kung kailan ba siya gagaling, kung gagaling ba siya or what, kung ano-anong doktor na, sino-sino ng doktor ang humawak sa kanya, diba? Kaya the only thing that we can do now is to support Bim, support Raisa, and pray for Miss Chris Aquino's healing, Yun po yung kanyang healing. Kaya naman, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. So po, sa lahat po ng mga Dover Cats, sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates natin for today's video. Dahil matapos po ang isang matindihang selebrasyon na ginanap kahapon, August 21, 2026, ang maraming tanong ng mga netizen at ng ilang mga maybe fans. Ano nga ba ang ginawa at paano nga ba ipinakita ni Raisa May Dizon ang kanyang pakikisa sa paggugunita ng 43rd death anniversary ni Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na naghatid ng matinding kilig at panlipunang kahulugan para sa mga tagahanga ng Maybe o Raisa May Dizon at Bimbi Aquino. So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Of course, but before that, if you haven't subscribed yet, patungkol sa Maybe chemistry sa telebisyon, ang sulyap ng dilaw sa Itbulaga. Kahit wala si Raisa May sa ginanap na misa sa Manila Memorial Park kung saan nandoon si Bimbi Aquino, ipinarating ng kapuso host actress ang kanyang suporta sa pambansang telebisyon. Ang pagsuot ni Raisa ng dilaw sa Itbulaga ay agad na napansin ng mga Maybe shippers at netizen. Bakit nakakakilig nga ba or nakikilig ang mga fans sa nostalgic na ito? Kasi support from afar kasi yung ipinakita nito pong si Miss Raisa May, para sa mga tagahanga, ang pagpili ni Raisa ng kulay na kaugnay ng pamilya Aquino ay tinitignan bilang isang subtable at sweet na gesture ng pakikisa kay Bimbi at sa pamilya nito habang ginugunita ang alaala ng kanyang lolo. So sa mother-in-law joke, mas lalo pang nag-viral ang tambalan matapos mag-joke si Chris Aquino, kamakailan panayam na bukas siya sa idea ng pagiging future mother-in-law kay Raisa. Kaya't bawat galaw at kasuotan ng dalawa ay binibigyan ng kahulugan ng fans. Pero ano nga bang ibig sabihin ng kontekstong ito? Yung gesture kasi ni Raisa May Dizon at ang buong kaganapan ay may tatlong pangunahing antas ng kahulugan sa kasalukuyang culture natin at sa lipunan, Sabi dito, ito yung kasi yung symbolic ng solidarity. Yung symbolikong pakikisa. Ang kulay dilaw ay matagal nang nakakabit sa pamilya Aquino at sa historical na konteksto ng Ninoy Aquino Day sa pamamagitan ng pagsuot ng ganitong kulay sa pambansang telebisyon ay nagpapakita na si Raisa ay simpatya at paggalang sa mahalagang okasyon para sa pamilya ng kanyang malapit na kaibigan at dating co-star. Kaya naman 'di ba parang sa pamamagitan ng pagsuot nito, wala man siya mismo doon po sa parang tinatawag na opisyal na place, o doon po sa misa na ginanap, pero makikita mo yung kanyang suporta from afar. Nandun kasi siya sa studio that time. Kaya naman po sa ipinapakita nito yung kanyang historical awareness, pinapakita nito kung paano nagtatagpo ang entertainment at ang pag-aalaala sa kasaysayan para sa nakababatang henerasyon. Kung mapapansin nyo po kahapon yung latest na yung kanila pong ginanap na Itbulaga kahapon. So sabihin na natin hindi siya live, pero alam ni Raisa na yung papatak yung yung segment na yun, doon po mismo sa araw na pagdiriwang ng lolo ni Mr. Bimbi. Kaya naman talagang dami pong natuwa doon sa gesture na ginawa ni Raisa kasi ngayon nga naka-white siya, 'di ba? Ngayong live kung saan meron siyang dance number at napakaganda ni Raisa for today's video. May pakulot ang lola natin ngayon. And of course,
Sabi dyan, habang ang mensahe ni Bimbi ay nakatuon sa pananaliksik at fact-checking sa YouTube and reliable sources, ang aksyon naman ni Raisa ay nagpapakita ng pampublikong pagkilala or visibility gamit ang mass media platform ng Eat Bulaga. Kaya naman, di ba, yung kanilang strength of on-screen and off-screen friendship, pinapahiwatig ng kontekstong ito na ang samahan ni na Raisa May at Bimbi na nagsimula pa noong 2013 bilang child star ay nananatiling matatag. Ang pagsuot ng kulay na nauugnay sa kanya sa pamilya Aquino ay isang patunay ng respeto at magandang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Kaya naman talagang grabe po yung naging epekto nito para po doon sa lahat ng mga pamilya at sa lahat po ng mga talagang sumusuporta kay Raisa May at kay Mr. Bimbi Aquino Yap. Kasi marami nagtatanong bakit daw wala doon si Raisa May, ganyan. Ano naman gagawin ni Raisa doon? Puro pamilya Aquino yon. Not unless na talagang formally ipinakilala na ni Bimbi si Raisa as his girlfriend sa pamilya. So, mandatory na dapat nandun si Raisa bilang kanyang bilang kanyang kanyang girlfriend, 'di ba? Pero dahil nga nandun pa sila sa era ng kanilang pagkakaibigan, mas nagdidip pa yung kanilang friendship, mas pinapalalim pa nila yung kanilang pagkakaibigan. Kaya wag nating hanapin yung presence doon ni Raisa, 'di ba? So, wag naman natin siya ilagay sa isang sitwasyon na parang basta alam nyo na yun, diba? Kasi parang ma-out of place kasi siya dun eh. Dahil alam niya naman na ang mga Aquino talagang mga malaki kasi ang pangalan ng Aquino clan diba? Kaya naman, meron din po tayong ilan sa mga kaganapan para lang po ma-refresh yung inyo pong utak patungkol po dun sa kasaysayan ng politika at pampublikong buhay sa Pilipinas. Una, umusbong yung pamilya noong 1940s to 1970s. 1943 to 1945, naging speaker ng National Assembly si Benigno Aquino Sr. sa ilalim ng Second Philippine Republic. In the 1954, ikinasal si Benigno Ninoy Aquino Jr. kay Corazon Cory Coangco. And then 1967, naitala si Ninoy Aquino bilang pinakabatang senador sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 35 years old. 1971, ipinanganak si Cristina Bernadette Cris Aquino, ang pinakabatang anak ni Ninoy Aquino at Cory Aquino. Noong 1972 naman, ikinulong ito pong si Ninoy Aquino matapos ideklara ang martial law sa Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So doon na po nagsimula lahat yon. Yung historical at revolusyon noong 1980s, pinayagang lumipad patungong Estados Unidos ang pamilya Aquino para sa heart bypass surgery ni Ninoy. Alam mo, ngayong ni-research ko siya at ngayon ko lang talaga totoong naintindihan Nag-aral ako ng history from, 'di ba, pinag-aaralan niya nung grade school tayo hanggang sa high school hanggang naging college kasi isa po akong ang tinake ko pong course is Bachelor of Mass Communication, major in broadcasting. Ngayon ko lang nalaman, nung 1980 pala, ito pala yung si Mr. Ninoy Aquino po pala ay nagdaranas ng may sakit pala talaga siya sa puso. Ay kailangan niyang maoperahan, kakaroon ng heart bypass surgery. And then August 21, 1983, nang paslangin si Ninoy Aquino sa Manila International Airport sa kanyang pagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang kaganapang ito ang naging mitya ng malawakang protesta laban sa diktadura. So yun pala yung mga pangyayari at pagganapan Noong Feb 1986 naganap ang People Power Revolution, iniluklok si Corazon Cory Aquino bilang unang babaeng pangulo sa Pilipinas. At pagpasok naman sa entertainment at bagong henerasyon noong 1990s to 2000, nagsimula ang karera ni Cris Aquino sa telebisyon at pelikula kung saan binansagan siyang Queen of All Media. And then 1998, pumasok sa politika si Benigno Noynoy Aquino III bilang kinatawan ng 2nd District ng Tarlac. And then 2007, naitala bilang senator ng Pilipinas si Noynoy Aquino at ipinanganak din si Bimbi Aquino Yap na anak ni Chris Aquino at James Yap. Noong August 1, 2009, pumanaw si dating Pangulong Aquino or Cory Aquino dahil sa colon cancer. Ang pakikiramay ng bayan ang nagtulak sa panawagang tumakbo sa pagkapamulo si Noynoy. And then yung pamamahala naman ni Noynoy noong mga huling taon ng 2010 hanggang sa kasalukuyan July 30, 2010, nanumpa si Benigno Noynoy Aquino III bilang ika-15th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. And then 2013, nagtambal ang mga bata pa noong sina Bimbi, Aquino at Raisa May Dizon sa pelikulang My Little Bossing. And June 24, 2021, pumanaw si dating Pangulong Noynoy Aquino sa edad na 61 dahil sa
renal disease, no? Parang puro sakit yung secondary to diabetes. And then 2022 up to 2026, prang kasalukuyan, patuloy ang pagpapagamot ni Chris sa Estados Unidos para sa kanyang mga autoimmune disease. Samantalang ang nakababatang henerasyon tulad ni Bimbi Aquino ay nagsimulang magsalita sa mga pampublikong pagtitipon ukol sa pagpapanatili ng legacy at tamang pananaliksik sa kasaysayan ng kanilang pamilya. And the history goes on and on. Ayun. So, yun pala yung history ng Aquino. So, kayo po, ano pong niyo sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.